Executive Director ng SINAG, Sir Jason Cainglet. Sir Jason, magandang umaga po. Welcome sa Double Wang, sa Double B, Magandang Radyo na, umaga. TV pa. Good morning. Aba, good morning po, Miss Weng at Sir Weng at sa lahat po ng nanonood ng programa. Pakikumpirma nga po, totoo bang may natanggap na impormasyon ng SINAG na nadidelay po ang fertilizer subsidy ng mga magsasaka natin? Opo, dahil sumunod po sa atin yung ilang mayors at ilang governors at mismo po mga farmers, ang sabi nila, tapos na po halos yung, magsisimula na po halos yung anihan, hindi pa rin po nila natatanggap yung abono. Kaya po, concern natin dahil pati po yung ating production sa palay ay maapektuhan dahil hindi po nakuha ng ating mga farmers. Yung dapat ay nakuha nilang suporta sa abono po. Siguro linawin muna natin, ang fertilizer subsidy ay kanino po binibigay, magkano ang halaga, at tuwing kailan ibinibigay ito? Opo, ang fertilizer subsidy, binibigay po siya sa simula pa lang ng paghahanda po ng ating mga farmers sa taniman, ano, yung cropping. Ibig sabihin, dapat po ay natanggap nila ito sa panahon ng June, July dahil doon pa lang po nagsisimula yung cropping natin sa main cropping sa palay. Pero ngayon nga po, September na sa Makalawa, may mga lugar po at maraming mga farmers ang nagsabing wala silang natanggap. Kaya po, major concern sa atin dahil ang nangyari po kasi, Miss Weng, binid to no? So nagkaroon ng bidding, may nanalong, kumbaga, may nanalong korporasyon, entity, na siya yung magsusupply ng mga abono. Kaya nga po, kahit naman po ang kagawaran ng pagsasaka, ang DA, inamin naman yan na delay yung pagbibigay ng mga abono at sinabi nila na kung hindi ito maibibigay hanggang bukas, diba blacklist niya yung mga entity. Yun naman ang pangako sa atin ni Secretary Laurel. Pero sa atin po kasi, kumbaga, kahit ibigay siya ngayon, dadami siya sa bindan, dahil hindi po napakinabangan. Opo. Gusto ko malaman kanina, yung nabanggit nyo, mayor at saka governor, sila ho nagpa-follow up. Bakit ho sila? Sumulat sa inyo. Sa kanila po nagreklamo yung mga farmers. Sa atin may mga dumiretso pong mga magsasaka pero dahil nga po sila yung nasasakupan niyang lugar, talagang nagreklamo yung mga farmers sa kanila na wala silang nakuha na dapat ay talagang natanggap nila. Kumbaga sa atin, kung ngayon meron tayong pagbusisi sa mga flood control projects, na ghost project, nagtataka yung ating mga farmers, baka may mga kaso na ghost delivery. Ibig sabihin ay naibigay na pero wala naman silang natanggap. So sa atin po, yun ang... magkano po ba ang fertilizer subsidy, Sir Jason? Kasi po ngayon, nasa... Ang isang bag nasa 1.8 hanggang 2.4, dapat po 2 bag ang nakukuha nila. So halos nasa 5,000 dapat ang matatanggap nila dyan. Ang sabi nga natin, imbis na ibibigay ng supplier, bakit hindi na lang magbigay ng cash voucher para yung ating mga magsasaka, sila na yung makapili kung ano yung gusto nilang fertilizer sa gusto nilang bidder. Mas maganda po yun kaysa yung meron kang winning bidder na nanalo siya ng magsusupply pero yun nga po, pag nagka-aberya, damay-damay lahat. Kung may cash voucher po sana, mas madali at yung mga farmers natin lang mamimili ng gusto nilang gamiting pataba. Partner, itatanong mo nga sana, cash ba yan? Paano ba yan? Pag nanalo ang isang supplier sa kontrata, ano ba yan? Outright, binabayaran siya ng Department of Agriculture? Or siya muna nagpapaluwang, nag-aabono. Nag-aabono. Kasi di ba ganun muna ang sa mga contractor. Di ba? Abono ka muna. Upon completion, babayaran ng full. Sisingilin, di ba? Baka wala pa akong bayad. Paano ba ho? Anong nangyari? Hindi po. Bayad na sila. Nanalo sila. Bayad na sila. At ang gagawin dapat nila ay isupply yung mga abono para sa ating mga farmers. Pero yun nga po, may mga lugar talaga na hanggang ngayon,
hindi pa rin po natatanggap. Iyon. Ngayon, itong magandang katanungan nito, Sir Jason, kung hindi natanggap on time ang fertilizer, walang nagamit na sapat na abono ang mga magsasaka, ano ang epekto sa rice production pag dumating po ang anihan? Ang epekto po niyan, magkakaproblema tayo sa productivity o yung dami ng aanihin ng ating mga magsasaka dahil nga po ang abono ginagamit siya para maging mas maganda yung production mo. Ang kabilang banda naman, yung mga farmers, imbis na nakatulong yung subsidy, nag-abono pa sila kaya lalong lumaki yung kanilang gastos. Sa panahong barat na barat po yung presyo ng palay. Kaya nga po, kumbaga, doble dagok sa ating farmers dahil bagsak na yung palay, ang mahal-mahal pa ng kanilang gastos para po makapagtanim sila at makaani ng palay. Ako po hindi magsasaka kaya magtatanong ako ng ganito. Yung po bang paggamit ng fertilizer ay dapat, inihahanda mo pa lang yung lupa, binubungkal mo pa lang, may tubig na, magtatanim ka pa lang, doon dapat may fertilizer na. Or Sa lupa pwede yun. siyang nakatanim na, ihahabol mo na lang yung fertilizer. Kasi kung delay, baka ako pwedeng ihabol, hindi ganon. Yung kumbaga parang too late na po kung ngayon darating sa mga lugar na halos aani na. Dapat po siya ay ginagamit mo doon pa lang sa paghahanda mo ng lupa o habang tumutubo yung palay. Yun, may mga panahon ng paggamit. Yun po ay sa simula ng iyong pagtatanim. Hindi po ngayong patapos na. Opo. So, ibig sabihin nito, syempre, hindi naman pababayaan ng mga magsasaka na walang pataba o fertilizer, di ba? So, nauna na silang gumastos. Nangutang Dito, na. nangutang na, Opo. di ba? So, kaya ang habol nyo na lang, cash voucher Opo. na lang para ma-refund sila. Sana. Ganon. Oo. Sana po yun ang sinasabi natin, cash voucher. Mm. Tayo naman yung nagpapasalamat kay Secretary Laurel dahil sabi niya, pag hindi na ibigay talaga yan, iba-blacklist na yung mga entity. Ang sa atin, mabigay siya o hindi ngayon, kailangan talagang Ayusin na. kumbaga maparusahan dahil ganun tayo pag wala po napaparusahan talagang dire-diretso. Kumbaga dapat mag-sample tayo dahil eto po pwede mong sabihin kung ano man ang dahilan, ikaw ang nanalong bidder, dapat kung ano yung ipinanalo mo, yun saan ang ibinigay mo na Opo. na servisyo Sa akin, dahil nanalo ka hindi dapat danyos lang yun, Sir Jason. Rice production, food security security ng bansa to, yan oo. So Problema dapat natin yan. hindi lang blacklist, may kaso dapat yun Mga economic sabotage, pwede bang ganon? Oo. Pero, sabi nga natin ay maituturi mo siyang economic sabotage dahil nga imbis na maging maganda yung production mo, magkakaproblema ko yan dahil kulang yung nagamit mong fertilizer. opo, Sir Jason, gaano ho kalawak ang gaano karami ang mga fertilizer na dapat sinupply na 2 months or 3 months ago ang inaasahan natin? Ang report sa atin po sa Region 1, Region 2, Region 3, kaya medyo marami po yan. Tayo ay nagtatanong pa rin sa ibang lugar kung meron silang hindi naman lahat. Sa Opo. Region 1, Region 2, Region 3, may mga nakakuha. Pero marami po talaga yung nagre-reklamo kaya nga nakarating po sa mga local government units Opo. na talagang bakit hindi nakarating sa farmers. Yung Saka kanilang hindi, inaasang fertilizer. hindi lang to isang supplier, no? Kasi iba-ibang rayon. So, ibig sabihin maraming contractor din dito. Marami pong entity. Entity. Ayaw ko naman sabihin contractor. Oo, sige. Maraming Oo, supplier. supplier. Oo, supplier. Winning bidders, Opo. mga ganon. So ibig sabihin po, dito lang ba sa Region 1, 2, 3 ang delayed? O may iba pang rehiyon o sa ibang rehiyon natanggap naman po on time? Yung pong report sa atin mula sa Region 1 hanggang Region 3, yung sa ibang lugar po ay atin din tinatanong yung mga ibang kasama kung meron ba o na-delay din ang pagtanggap nilang ng mga abono. Identified na ho ba? Sorry partner. Identified na ba kung sino itong mga supplier ang hindi pa naghahatid, hindi pa nagde-deliver? Opo, identified po. Mismo nga din alam nila. Yun nga po sa ibang lugar, yung mga nanalong bidder, mataas na yung kumbaga nung una ay pinroblema natin dahil yung winning bidder, siya yung merong pinakamataas na bid. Dapat pa pag nagbibidding ka, yung pinakamura ang dapat manalo. Pero etong nanalo, parang siya pa yung pinakamataas ang naging bid. So sa atin, lumagpas na nga yun dahil, sige, nanalo ka na kahit mataas ang bid mo. Pero eto nga po, after 3 months, 2-3 months,
hindi pa na i-deliver, yun dapat ay naibigay nilang abonos para sa ating mga Ito farmers. yung sa inyo nabanggit kanina, Region 1, 2, 3. Tatlo. Nag-text si Ma'am Nancy sa Facebook Live natin. Laguna ito, Calabar Zone. Dito po sa amin sa Laguna hanggang ngayon wala pa pong binibigay na fertilizer ang Ganon. DA. Oo. Pagkaanihan na po next month, nangutang na po kami. O Region 4 na yan. Ayun po. Region 4, Calabar Zone area. Opo, tama po. Ganun talaga po yung nangyari. Kumbaga, nadagdagan pa ng gasto sa ating mga farmers. Sa panahon po talaga na bagsak naman yung presyuhan ng palay. Kaya po Oo. talagang medyo nakakalungkot yung pangyayari in the last 2-3 months Kumbaga, po. nabarat na yung mga magsasaka ng mga pagsamantalang trader. Although yung iba, swerte kasi kinuna na supply ng National Food Authority, nangutang pa. So nalugi ka na. Nangutang ka pa. Lalo ka nababaon doon sa ganong sistema, si Jason. Opo, yun ang nakakalungkot. Kaya nga, mas marami, lalo ang sabi ngayon, na kapag hindi pa maganda ang presyuhan ng palay by next month, sa Opo. kanila, baka marami sa kanila ang, kumbaga, pahinga muna, hindi mo na magtatanim dahil luging-luging ang ating mga farmers. We're hoping na hindi gano'n ang mangyari. Magtulungan pa rin po ang lahat para yung ating mga magsasaka ay ma-encourage pa rin na magtanim sila dahil mas malaki pa ang problema kapag hindi nagtanim ang ating mga farmers. Okay. Yung mga Food fertilizer, security po ang magiging. Oo. Yes. Opo, Wala- yun talaga magiging sitwasyon. yung mga fertilizer, ito ba yung mga tinatawag ng mga urea, ganyan? Yan ba yun? Oo, mga imported fertilizer? doon. Opo. Phosphate, Opo, ganyan? Yes. Oo. Wala naman tayong Opo. problema sa supply niyan. Kasi abroad pa ata karamihan Oo, ang baka gagaling naman yan. may constriction ng supply sa Oo. abroad. Wala naman po. Pagkakalam natin, may mga galing Wala pang po. Russia. Nung nagsimula yung sigalot sa Ukraine sa Russia, tumaas ang presyo. Meron pong supply pero yun nga ang nangyari ngayon. Mahal. Medyo lumaki yung presyo pero hindi naman po kulang ang stocks dahil nga Oo. mainly ini-import natin to eh. Oo, so walang problema sa supply Correct. pagdating. So yan lang talaga. Sana ma-identify kung sino yung mga supplier na I'm sure pagpapaliwanagin. identified yan ng Oo. DA. Wala namang ibang pupunta. Sila ang may kontrata dyan eh. Diba? So, ang hintay na lang natin dito, yung action ng Department of Agriculture. Pero sabi ko nga, hindi tayo dapat makontento doon sa blacklisting lang. Kasi kailangan managot yun dahil abay binayaran sila ng gobyerno eh. May kontrata, ibig sabihin meron kang binigay na salita na meron kang pinangakong i-deliver mo. Oo, Breach of contract yun, Sir Oo, Jason. ngayon, ghost na. Apo, Wala. tama po. Alright. Yun nga po, hindi lang blacklist. Talagang kailangan may masampulan sa lahat po ng nangyayari ngayon sa atin. Kaya ganyan kalakas ang loob dahil hindi po nasasampulan eh. Kumbaga tuloy-tuloy sila. Akala nila ay hindi sila magkakaproblema. Pag may nasampulan to, Miss Weng, Sir Weng, baka kahit papano, medyo matakot naman sila. Ay, Yun. na pala, last tanong ko, gaano karami po ba, may bilang ba kayo kung gaano karami magsasaka yung nabibigyan po ng subsidiya ng fertilizer? Ang nabibigyan po, Miss Weng, yung nagsasaka ng mga 2 hectares pababa. Kaya marami po yan. Kumbaga, sila po talaga yung nakakailangan ng farm inputs. Kaya nga po sila sinasubsidize dahil ito po yung mga maliit na ating mga magsasaka na kinakailangan po yung tulong ng ating pamahalaan. Alright, Sir Jason. Alright, Naku, salamat, maraming ha? salamat po sa oras ngayong umaga. Mag-ingat po kayo sa Sinag. Thank you. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon at magandang umaga rin po. Good morning po. Salamat, Sir Jason Kainglet, siya ang Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura kung saan ay ipinabot nga sa kanila. Hilingan, walang pinoprotektahan.